Hi, let's discuss inventory errors and its effect to the income statement. Actually, na-discuss na namin to before during our live, and as promised sa mga late naka-join ng live, i-upload ko tong problem na to and i-discuss on how to solve it. Okay, let's start. So, IV trading income statement figures from year 2022 to year 2024 are given below. So, as you can see, given dyan yung figures for 3 years. So, we have the beginning inventory, the net cost of purchases, the goods available for sale, the ending inventory, and the cost of goods sold. As stated po, errors were made daw po to ending inventory balances. And now, our requirement is to compute for the cost of goods sold balance. And after computing the cost of goods sold balance, let's analyze ano po yung effect niya sa income natin. Okay? Since given na po yung errors sa ending inventory natin from 2022, 2023, and 2024, obviously, mali itong cost of goods sold natin kasi mali din itong nasa ending inventory natin, right? So, atin munang itama kung ano yung mga nakalagay dito na ending inventory. So, noong 2022, ending inventory daw natin is understated by 7,000. When you say understated, kulang siya. So, kulang yung ating ending inventory. So, 25,000, add yung kulang natin na 7,000, that will be 32,000. Next, 2023, our ending inventory is sobra, by 4,000. So, sobra yung nirecord natin dito na ending inventory, which is 30,000. Babawasan po natin siya ng 4,000. That will be 26,000. Next, year 2024, our ending inventory is understated by 2,000. Kulang po ang ending inventory natin na 2,000. So, we will add this 2,000 to this figure. And that will be 28 add 2, 30,000. Question. Magko-compute na ba po tayo ng cost of goods sold since na bago na to? So, maraming student na nagkakamali dito. Kasi nakakalimutan nila na yung ating ending inventory nung prior month ay siya ding beginning inventory natin ng succeeding month. So, kung mali yung ending inventory mo nung 2022, it means mali din yung beginning inventory mo nung 2023. And at the same time, if mali yung ending inventory mo nung 2023, mali din yung beginning inventory mo nung 2024. So, hindi muna tayo magkukompute ng cost of goods sold. Itama muna natin yung beginning inventory mo. Dito sa 2022, wala naman tayong babaguhin dahil wala naman sinabing error for 2022. 2021 ending inventory. So, ang itatama natin is yung beginning inventory mo nung 2023. So, dapat, eto, 32,000 din siya. And for 2024, your 30,000 beginning inventory should be 26,000. Now, let's compute for the correct value of your cost of goods sold. So, for 2022, we have the beginning inventory of 20,000. Then, you should add your net cost of purchases. So, wala namang nabago, no? Dahil tama naman yung beginning inventory mo. So, your goods available for sale is still the same, 60,000. Now, you need to use your correct ending inventory to compute for the cost of goods sold. So, less 32,000. Your cost of goods sold should be 28,000.
Right? Next, let's compute for the year 2023. The beginning inventory of 32,000, add the 45,000, 77,000. So, magbabago yung goods available for sale natin kasi nadagdagan yung available na beginning inventory natin. Gets? Then, less your 26,000, which is the correct amount of your ending inventory. So, your cost of goods sold is 51,000. Last year, 2024. So, 26. Then, add your net cost of purchases, which is 52,000, which is 52,000. So, your goods available for sale is 78,000. That is 78,000. Then, less your correct amount of ending inventory for 2024, less 30,000. That is 48,000. I hope nag-try kayong mag-solve ng sarili nyo muna before nyo tiningnan kung paano ko siya sinagutan. Okay? Now, let's analyze the effect of the errors to your cost of goods sold and income statement. So, the first one is yung understatement ng 7,000 ending inventory. Since kulang yung ending inventory mo na nireport, sobra po ang na-report natin na cost of goods sold. Bakit po? Kaunti lang kasi, or mas maunti lang kasi, yung ibinawas natin sa goods available for sale. So, yung 7,000 na nawawala dito, sumama siya dito. Instead of, nasa inventory pa siya, sumama siya doon sa cost ng nabenta na. Kaya overstated ang cost of goods sold natin if kulang ang nireport natin na ending inventory. So, maglalagay ako dito ng table. You have the ending inventory. And then, isa pang ending inventory, no? Maglalagay na rin ako ng beginning inventory since na-discuss naman dito. If under, over, under, over. Let's analyze. If under po yung ending inventory natin, our COGS is overstated. So, ano pong kabaligtaran nun? If over yung ending inventory natin, like this one, if over yung ending inventory natin, under po yung ating cost of goods sold. Bakit siya under? Kasi sobra yung nireport natin na nakastock na ending inventory. Part nung iba nun, nung ibang inventory na yun, is naandun na sa, naibenta na siya. Dapat nasa cost of goods sold na siya. So, kulang yung marereport natin na COGS. Okay? Of course, may effect din si beginning inventory. Si beginning inventory is kabaliktaran yung effect niya ng ending inventory errors. Why? Kasi si beginning inventory, siya yung pumapasok sa unang nabebenta or pumapasok siya sa cost of goods sold natin. So, if yung ending inventory mo is understated, ibig sabihin, understated din si cost of goods sold mo. Kasi, kulang yung goods available for sale mo. Okay?
Sa halip na yung buong 32,000 na to ay nasa COGS na, dahil nabenta naman lahat yan sigurado, kulang pa din yung na-record mo. So, kulang yung nasa record mo ng cost of goods sold. Now, if over pala to, if over si beginning inventory mo, ibig sabihin over yung recorded goods available for sale mo. So, it means overstated din si cost of goods sold mo. Okay? Now, let's check the effect to our income. So, if under ang ending inventory mo, understated your ending inventory over yung cost of goods sold mo. So, if over yung cost of goods sold mo, sobra din yung naibawas mo from sales mo. Anong effect nun sa income? Sobra yung naibawas mo from sales mo, di ba? Ang sales less your cost of goods sold is gross profit. Now, if sobra yung naibawas ko from sales ko, kulang din yung papasok na profit ko. So, understated siya. And then, if kulang naman ang naibawas ko from sales ko, overstated yung income ko. So, eto, ganun din siya. If under, yung naibawas ko from aking sales, understated yung COGS ko, overstated, and if over, understated. If merong mag-wonder, bakit ko nilagay itong effects ng errors na yan, it's because makaka-encounter kayo ng mga problems na hindi given lahat ng details. May problems kasi na ibibigay lang nila is yung cost of goods sold, and may problems din na ibibigay lang nila is yung net income. And then, ikaw na yung bahalang mag-analyze ng effect ng errors. Let's say for example, this one. Di ba meron, what if cost of goods sold lang yung given? Hindi mo nakikita si ending inventory. So, what if ang nakalagay lang is cost of goods sold and yung errors? And pinakompute sa'yo, magkano po yung cost of goods sold. So, si cost of goods sold is 35,000. And then, sabi niya, noong 2022, understated siya by 7,000 yung ending inventory. So, kung meron 35,000 ako, 35K na COGS, and hindi ko nakikita to yung mga details na to, paano ako mag-a-arrive sa 28,000? So, doon tayo mag-a-analyze. Ayokong i-memorize yun to. I want you to think and analyze. Para, if maka-encounter kayo ng problems na ganito, hindi kayo maliligaw. Iisipin nyo talaga siya. So, yung 35,000 mo na cost of goods sold, meron ka daw na understated na ending inventory. Since understated si ending inventory mo, o kung nalilito kayo, understated si ending inventory ko over si COGS ko. 35 less 7K, mag-a-arrive pa rin tayo sa 28K. Okay? Next. So, ayan, meron akong typo error dito sa cost of goods sold. Kasi 70 less 30, 40K pala to dapat. Though mali din naman talaga siya, okay? Pero dapat, if itatama natin tong problem, 40K tong maling amount natin ng cost of goods sold. So, ito ay 40,000 plus 7. So, 40 plus 7 plus 4, that will be 51,000. And lastly, for 2024, you have 54K. So, in 2023, ending inventory mo, that will be your beginning inventory. Overstated daw yung beginning inventory mo. Ibig sabihin, overstated din si cost of goods sold mo. So, ileles mo yung 4K. And then,
Understated si ending inventory mo, ibig sabihin overstated si cost of goods sold mo ng 2,000 less 2K. So, 54 less 4K minus less 2K, that is 48,000. Ayun, ganun lang siya. So, I hope naliwanagan kayo doon sa understatement and overstatement. Though medyo nakakalito talaga siya. Pero once na nag-practice and naintindihan nyo na yung concept, kahit walang mga figures, kahit ang nakalagay lang yung effect and some part lang nung income statement nyo, mako-compute nyo na yan. See you na lang on my next live and my next videos. Bye!